Nagluto yung pinsan ko ng sopas. Habang kumakain kami, napansin ko na kakaiba yung luto ng sopas. Sobrang lapot at buo-buo. Naisip ko may something sa sopas. Pero bago pa man ako makasigaw, nawalan na ako ng malay. Noong magising ako, nangihina pa ako. Nasa kwarto na ako at hubot-hubad. Ang mga kamay ko nakakandado. Ang mga mata ko nakapiring. At may busal ang aking bibig. Dahil sa nangihina pa ako, hindi ko agad maramdaman ang mga sensation sa katawan ko. Pero kalaunan, naramdaman kong may masakit na pumapasok sa katawan ko. Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. It's your girl, Vanessa. Are you guys ready? Hulaan nyo, anong confession natin? Mahalay. Bang bang. Love. Yes! Love? Ah. Sobra namang hopeless Sobrang romantic. love. No, hindi siya Sama gumigive natin. up. Talagang binigyan naman kita ng... Dumating ka na, please. Halika na. Tagal mo. Okay, confession. Sopas. Ako si John, isang grade 8 student ngayon at may pinsan akong grade 10 naman. Pareho kaming lalaki. Isang araw, noong 2023, nagtaka ako na yung pinsan ko biglang nag-iba ang trato sa akin. Parang princess treatment ang ginagawa sa akin. Bagay na hindi niya ginagawa before. Nung araw na yun, walang ibang tao sa bahay maliban sa aming dalawa. Ang parents ko ay nasa business trip habang si kuya ay nasa trabaho. Nagluto yung pinsan ko ng sopas. Habang kumakain kami, napansin ko na kakaiba yung luto ng sopas. Sobrang lapot at buo-buo. Hindi ko alam kung ganun ba talaga. Hindi ko na lang pinansin at tinuloy ang pagkain ko. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng biglang pagkahilo. Naisip ko may something sa sopas, pero bago pa man ako makasigaw, nawalan na ako ng malay. Noong magising ako, nangihina pa ako. Nasa kwarto na ako at hubot-hubad. Ang mga kamay ko nakakandado. Ang mga mata ko nakapiring at may busal ang aking bibig. Hindi ko makita ng maayos ang silid pero alam kong nasa kwarto ako dahil nararamdaman ko ang unan ko sa tuhod ko. Dahil sa nangihina pa ako, hindi ko agad maramdaman ang mga sensation sa katawan ko. Pero kalaunan, naramdaman kong may masakit na pumapasok sa katawan ko. Hindi ko maipaliwanag pero nagiinit ang katawan ko at pinagpapawisan hanggang sa biglang may masakit na ipinasok sa puwet ko na labas-pasok. Doon ko na napagtanto na kinakantot ako ng pinsan ko dahil umuungol siya at ako walang kalaban-laban. Sinubukan kong pumiglas subalit wala na akong magawa. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bangungot na ito. Hindi alam ng parents ko ang nangyari sa akin at gabi-gabi ako sa kwarto nila mama natutulog sa takot na baka gahasain ulit ako ng pinsan ko. That's the end of the confession. Ilang taon siya? Grade 7. Grade 8. Oh my goodness. Yeah. I know, that's so... Well, no. pero yun- Grade 8 ngayon, pero it happened in 2023, so he was grade 6. Oh my God. Oh my Pero goodness. bata din yung pinsan, di ba? So grade 10 na yung pinsan niya ngayon, so grade 8 nung 2023. So how do you even, like I haven't even thought about that. So Yeah. grade 6 and grade 8 sila. Marunong Yeah. sila Oh my God. magsopas. Maybe. Yun yung naisip mo, no? Marunong sila magluto ng sopas. Hindi niya itatanong ko. Itatanong ko marunong na siyang mag-isip ng ganung karumal-dumal. Ikaw Yeah. naisip mo, Akala ko may nilagyan ng tamod yung Ako din. sopas. Yun din una ko kasi Actually, malapot true. ako, eh. Actually, yun din yung sabi ko nung binabasa ko yun. Sabi ko, eto na yun. Para tong tumbler lang. Yeah. Putang ina, hindi pala. Bella, ano bang pwede mo ilagay sa sopas na malapot? Harina? Like, Yeah, cornstarch. Betchin. Ang naisip ko nga betchin eh. Could it be betchin na But I don't think pag I mag-ano know, ba yun? ang Ipampalasa kasi- ang betchin, di ba? Oo. Ang sopas, lumalapot siya ng sarili niya because yung pasta. Nagme-melt. Oh. Starch ng pasta. Yeah. So may like ang nagtataka ako at that age, how do you source that shit out? Kasi Ano ba grade 8 nilagay? eh. Ano, Hindi niya alam paano niya Yeah, malalaman. Kumakain siya. Kasi kung alam niya yun, hindi niya kakainin, di ba? Yeah. Di ba? So, pero ang point ko is, grade 8. Ang grade 8 is second year high school sa Pinas. Yes. Which is fucking 14 or Yeah. 15. God. And sige, yung biktima, he was grade 6, which is 11, 12. Yeah. You know what I mean? Yeah. Like, you know, hardcore, may posas, may... Antaray. Gusto mo ba yung mga ganon? Hindi. Actually- Like, I was just like, nung sinabi niya na nakaposas, Yeah. nakapiring. yeah. Ang lala niya. Like, how do you think of that as a kid? Yeah. Alam mo yun? Paano mo na-source nga? Tama, yung nilagay mo sa sopas. As a Yeah. Like, doon pa lang 14-year-old. mag-start ka doon. Like, paano mo na-source yun at that age? Kasi, ang unang itatanong sa'yo pag naghanap ka nun, even 2023 like,
kung 90s to, okay pa. Yeah. Pero in 2023, you can just go out there or let's say maghahanap ka sa online, mahahanap mo naman yun. Pero if you can buy that basta-basta. Yeah. Yeah. You know what I mean? So, planadong-planado. And paano mo na come up yung kailangan pusasan? Like, para siyang torture. Yeah. Hindi ko napanood niya sa porn. Could be. Posible. Yes, yung actually. Parang mga gusto lang ganun. i-ano. Ba't ang tayo mo alam pala sa porn ba? Do you what? Wait, ano yung sabi nila? Description. Ang isda ay nahuhuli sa Sariling sariling beg. bibig. Okay, tao naman tayo. Di ba kayo nanonood? No, not really. Talaga Yeah. ba? Oh, there you go. No, not really. Lahat kaya nanonood, kahit sabihin yung hindi kayo nanonood. How frequent ka nanonood ba nun? May iba lang po tayo. Ano yung frequency? Time naman. Kaya kailangan na po niya ng real touch. I know. Like once a day? iPad touch. No, not once a sorry. day. Grabe naman. Kailangan po niya Pagkatapos ng... sa work. Kailangan po niya ng lalaki. Kasi Yes. like, nakakaawa dito. Going back, kasi mamaya na yung porn mo. Ha? Mamaya na yung porn habit mo pag-usapan. Like, grabing sobrang vivid nung kwento niya. And I feel like, alam mo yung position at which yung position niya is probably nakaluhod siya. Oh my God. Yeah. Kasi parang maramdaman mo sa tuhod mo. That's true. Yeah. Like parang let's just say, alam mo yung he was in all his four. Like parang, Yeah. kasi ramdam mo sa tuhod mo, nakakandado ka. May busal yung bibig mo. Kasi if you think about it, kasi paano siya babanatan from the back? Exactly. Kung hindi siya nakaposition Oh, ng, yeah. ganun, di ba? True. Yeah, sobrang psycho niya daw. Ang lala Ang niya. lala, di ba? Naplano niya lahat yun. At grade 8. I know, Yeah, yun yung saan siya pinaka-disturbing kumuha- na This is part. like so fucked up. Yeah. Saan nakakabili nun? Uy, Amazon? try niya. Naman di boses. Bakit? Kandado daw. So, Kandado Or sa like yung kadena. chain. chain lang. Yeah. Kasi kandado eh. Sabi niya, Ang nakakandado. tara Oh my God. Parang mga hostage siya. Torture nga. Like, if you Yeah, think about it, actually, it that's is. torture. It is. It like, if you actually think about it, parang, nandun na yung kaso ng rape. Anong tawag dun sa kapag may tinry kang parang patulugin? Di ba may... Kidnapping. Di ba pag halimbawa, Tinali. pag halimbawa may nilagay, may in-spike ka or something, di ba may kaso rin yun? Like, yung tinry mo silang patulugin. I'm not sure what that is. Meron ba? Pero yeah, first, Meron kung yun, no? dinrug mo eh. Oh yeah, exactly the Yeah. term. Yeah, dinrag mo yung tao. Tapos, bukod sa rape, parang, ano pa, yung parang, Aggravating. Kasi aggravating ba yun? Yung parang, Oo, yung- mga naka-torture yung, Yeah. ano. Parang pinalala mo yung act itself. Yeah. You know? Yeah. So, talaga sinadya niya para hindi makapalag. That's so crazy. That's a kid. And you're a kid, by the way. Exactly. They're both kids. Yeah. 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 And I think, sa una pa lang, nagtataka rin si Sender kasi, para daw siyang ginagawang princess treatment. Ang Si Paano Baning, naman mang princess treatment? Tama si Parang Fifty naman siya, Shades. no? 50 Princess Shades treat- talaga. like, sobrang messed Parang, up. parang pinagaan niya muna yung loob niya sa Yeah. kanya. Ay, totoo yan. Yeah. Para Yeah. para Yun nga, yung- Para to mag-ease. trust him. Yun nga yung odd dun eh. Kasi yung sinasabi ko kanina na parang, pag something is parang off, na parang yung patterns. Di Yeah. naman niya pattern to Then all of a Yeah. sudden, True. then all of a sudden, you'd be like, something is off. So you might think na parang, if he's not usually doing this, and wala sa pattern niya yun, parang you would think na baka may something na, alam mo yun? Yeah. Too Yeah. good to be true. Yeah. Parang pinapaamo, parang si Brownie. Parang ginugroom. Alam mo Yeah. yung binibigyan mo, parang aso na Yeah. binibigyan mo ng treat. Okay. Para babait ka na sa akin, di mo ako Yeah. pag-iisipan na ng kung ano-ano. Yeah. Tapos doon niya iaano sa pack. Pero actually, before siya napunta doon sa really worst situation, dalawang magkasunod eh. Una, yung princess treatment na kinall out niya. Second, nakita, like parang nalasahan niya na sa sopas. Although, before, para man siya maka-react, too late na. Like, naano na siya, like, nawalan siya ng malay. Yeah. Oh, that's so And sad. kasi, parang sa mga kanina, hindi mo kasi pag-iisipan ng masama. Yeah, Malapot exactly. yung sopas, okay, it's unusual para sa normal It's still nilang food. sopas. Yeah. Di ba? And Hindi naman niya nalasahan, sinabi niya And malapot. nasan sila? Are they at home? At home, Yeah, wala yung see? parents kasi nasa business trip, tapos nasa work yung kuya. So bad. Like, ang malala pa Pinsan niya, dito, diba? Pinsan. pinsan niya. Tapos parang nakakaawa pa kasi imagine like hindi alam ng parents niya and sa sobrang trauma sa kanya, gabi-gabi siyang natutulog sa room ng parents niya. Sa that's takot, my God. sa takot na baka gahasain Yeah. siya ulit. Oh, that's Siguro really nagkataka din yung parents. Which is I'm weird, sure. weird to me though. Like, Yeah. ang laki mo na for, like kasi ngayon sabi niya grade 8 na siya. For someone na parang matulog ka pa rin sa room ng parents. I'm not saying na parang hindi siya nangyayari. Yeah. Yeah. But it's a little bit weird na at that teenager ka na Yeah. you would still choose na matulog sa room ng parents mo. And if I was the parent, I'd be like, is there something wrong? Exactly. Yeah. Totoo yan. Diba? Especially if It's hindi strange. naman niya ginagawa yun Yeah. before. Like may sarili siyang room. Perfect, di ba?
Gosh. Like yung parang, yun yung sinasabi ko, yung parang identifying the patterns na parang, oh, hindi niya to ginagawa before and kung ginawa niya yon from the time na nung grade 6 siya, nang nangyari, and after nun, lagi na siya doon natutulog and it's been 2 years kung grade 8 siya ngayon. And yet, like, kung ikaw yung parent, parang you would think, I know. Bakit, Diba? bakit nga, no? Bakit hindi siya kine-question? Hindi ba binention kung kasi ang Nagtanong sabi ba niya, parents ito ang niya? sabi niya, Nakatira ba sa kanila yung pinsan? yun din ang isa sa mga points na bala kong sabihin. I think so, maybe. Kasi kung sinabi niya na ito kasi sabi niya sa last 2 lines niya, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bangungot na ito. Hindi alam ng parents ko ang nangyari sa akin. At gabi-gabi ako sa kwarto nila mama natutulog sa takot na baka gahasain ulit ako ng pinsan ko. So kung may access sa kanya yung at night, it's quite possible na nasa same household sila. Yeah. yeah, That's or true. probably Diba? kapitbahay. Alam mo yun? Yeah. Pamilya. Like, Yeah, like Again, someone you compound. trust. Yeah. Like, you know what I mean? So parang, paano kung kinupkup siya and tas ganun yung ginawa niya? Actually, that could be, alam mo yung pinapaaral. May mga ganyan. Ganun naman, mga normal sa atin yan Yep. eh. Yeah. Tas yung isusukli mo, ganun. Or could it be like, kasi parang tama si Baning dun eh. Yung parang, let's just say, sa mga kabataan, kasi yung age na yon curious ka eh. So you watch porn, right? And na ngayon, gusto mong matry yung napapanood mo. And the only way na parang kaya niyang gawin yun is dun sa pinsan niya na mas bata sa kanya. And to think, para kasing feeling mo mas malakas ka eh kasi mas Yeah. matanda ka. Yeah. And mas bata siya, so feeling mo wala siyang magagawa over you. Yung ganong feeling ba? Yeah. pero like, pag yung normal na tao, pagka nanonood tayo, like, would you think na, oh, I'm gonna Ikaw do lang it to naman my family? nanonood. Like, no. Like, pagka may pinapanood, like, would you think na, oh, I'm gonna do this to my family? Diba? No, Kaya, alam mo, exactly. kaya nga, I feel like there's something going on with With in his sa pinsan. head. Yeah, like, hindi siya normal na, Fuck up. hindi siya Yeah. normal na gawain. In the head. Yeah. Yung fact na lang na naghanap ka ng kung ano-anong pangposas. Oo, yun pa lang, yun pa lang, That's yeah. that's so weird That's so already. out of the Yeah, so ordinary. I think hindi tayo nag-usap dito tungkol sa isang normal Yeah. Na bata. Mayroon something, Or pinagdaanan niya rin. baka may pinagdaanan siya, o bakit Yep. siya nakatira doon? Baka Baka, ginawa din sa kanya. Tas Oo. Yeah. Exactly. Like, alam mo yun, yung sinasabi nila na pag, halimbawa, na naabuso ka, minsan nangyayari is napapasa mo na may inaabuso ka Yeah. ding ibang tao. Tapos pag matanda ka na, diyan ka mo lang marirealize na, tangina, mali pala yung ginawa ko. Yeah. But I guess it's too late kasi naipasa mo na Yeah. yeah. yung trauma. It's kind of wild though. Yeah, baka yung poses na ginamit niya is ginamit na din sa kanya. Ano pang teleserye naman tong isang to? Kadenang ginto ba to? No, like, diba? Mali mo ginamit din Yeah. sa kanya. I like that point, Bestie. Kasi, you know what, if you think about it, if ginawa sa'yo yun and bata ka, you don't necessarily think na, oh, is this wrong? Alam mo yun? Like, Yeah. lalo if they did it at an early stage. Yes. And then, you know, gagawin mo rin sa iba, but then, I feel like you should have known at that age. Like, the Could fact be. na kinailangan mo siyang I- i-drug. Yeah. Yeah. He's already aware na Yeah, mali yung he is. ginagawa niya. Yeah. Yeah. Kasi, Messed up. now that you mentioned, may mga confessions na they admit na naabuso sila. And at that point na naabuso sila, is parang bata sila, di ba? So yung gumagawa sa kanila is authority figure, matanda. And Yeah. we know na kapag you're matanda, you're looking up to them na parang kung ano yung sinasabi nila sa'yo, yun yung tama. Yeah. And sinasabi madalas, pag bata ka, it's just a game. Pero hindi Yeah. mo alam, inaabuso ka. Exactly. So ngayon, kapag nirepeat mo sa iba, you're thinking, it's normal, it's a game, kasi yun yung Yeah. sabi ng matanda. Pero dito, ang contrast, like dito, bata siya, pero yung kanya, he's not thinking about it as a game. He's Yeah. planning na patutulugin Yes. kita. Yes. Pupusasan kita. Like blindfolded. Merong busal sa bibig. And nakahubot-hubad. Yeah. Like, Yeah. if you just actually like yung gravity, like gano'n siya palala ng palala ng Yeah, palala ng lala palala. niya. Baka gusto niya yung thrill. Gusto niya yung Parang thrill siyang sa psycho mga- do. Like, Yeah, di ba, yeah, yeah. alam mo yung ginagawa ng mga psycho? Like, di ba Yeah. ganun sila? Oh, yeah. Oo, di ba, ano nga ba Like, ibinaba, parang si BTK, bind, torture, kill. That's true. Yeah. right? So then, he's in the making. If you- Baka hindi pagpatay yung trip Hindi, niya. BTK, bind, yung Yeah. kanya, BTK din, bind, torture, kantot. Yeah, baka nakakakita talaga siya ng pleasure sa Galing mga mo dun. ganun. Di ba, BTK Bella? dun. BTK. In-ignore na nga ni Bel eh. Bind, torture, canine. BTK. Di ko alam yan. Pauso mo ata yan eh. Hindi, May ganun ba? Merong serial Yeah. killer, si Serial BTK, like bind, torture, kill. Yung Yeah. kanya ganun din, bind, torture, and
K9. Ah, Yeah. Lala. Anyway, may itong question ko. This is a little bit more on serious. And preface ko na, I'm not imposing this or I'm not wishing this upon anyone, but for the sake of like para mapag-usapan lang dito sa podcast is kung halimbawa na nangyari sa inyo, anong gagawin nyo after? Kasi si sender, nagtago siya eh. Like, tinago niya, like, hindi niya kaya sabihin sa parents niya and parang yung naging coping mechanism niya is magtago sa room niya ng parents niya every night. Kung kayo, anong gagawin nyo as a person? Wait, ako. Sige, wala Go. I think that's a very hard question, and honestly, hindi ako magpapaka high and mighty, but I feel like I would have just done the same thing. Because how do you tell someone that you were abused? That's so hard. Yes. Like even admitting to yourself na you were abused, that's already very hard. So I think yes, unless again, and yung parang sa past podcast nga natin, unless there's a certain channel or yung environment mo is there and checking in on you and making you feel super safe and supported for you to actually be able to say something. Yeah. Pero without that, no, kimkimin ko yan for the rest of my life. Yeah. Yeah. I Ikaw, agree. Belen? Actually, yun din yung sasabihin ko kay ate. Like, marami tayong pwedeng sabihin na kaya Nasasabihin natin mo, gawin. yeah. But it's very hard to do it when ikaw yung happened. nasa situation. Kasi unang-una, feeling mo ikaw ang papahiya. May mga ganun tayong thinking na ako yung nakakahiya kasi sa akin nangyari. Anong magiging tingin nila sa akin? Yeah. Alam mo yun, ano na siya. Pero kasi, for me, kung nangyari sa akin yun, like right now, na may ganito akong utak, may ganito akong mindset, madami akong napanood, the first thing I would do is tell someone na I trust, yung kapamedical ako. Yeah. Because you need that medical when you file a case. Oh, medical Yes. legal. You really need that. Kasi if Yeah. that's after like a few weeks, Para bago ka pa makita nila. nakapagsabi, it's hard to prove it. Yeah. Kasi mawawala na siya sa system Yeah. mo. Oh, okay. Mawawala na yung forced, hindi ko Entry? tawag eh. Something like that in a Sa ano pala yun, sa bahay biological pala yun. way. Hello. So, Yeah. I think, dahil yun sa mga napapanood ko kaya Yeah. ko alam yun. Yeah. So, I think it's also good na ma-open ka sa mga ganun para alam mo yung mga pwedeng mangyari. Yeah. Alam mo kung anong dapat mong gawin pag nangyari sa'yo and alam mo kung ano yung mga proof, mga evidence na pwede mong makuha to actually prove na may nangyari sa'yo. Yeah. So, it's Yeah. good to know those things. Pero I agree, kung ako sa age na yon, I would just hide. Sorry, just a bit to Belle's point. Alala ko lang, so pag nagpapamedical legal, usually pag mga rape cases, from what I remember is, tumitingin sila ng laceration. So like Yeah. yung parang, pag kasi Napunin. forceful, Yeah. di ba kapag rape usually hindi magiging lubricated eh. Lalo kasi pag girl, lalo pag girl. biglaan, no. Pero you know what the sad part is? Kung isipin mo kung sa guy, tas may laceration siya sa butt, it's so easy to say, imposibleng pinasok niya yung pipino sa butt niya. Alam mo yon, parang hindi ka papaginalaan na masyado na, trip mo lang yan wala namang gumawa niyan sa'yo. Pero pag girl, tas may ganon, Yeah. baka sabihin nila, nakipag-sex ka eh. Oh, Trip so mo mas lang yan. mahirap That's patunayan true. sa babae. Yeah, I would say so kasi feeling ko meron talaga nung parang sa with girls, it's like the world is harsher. It's like Yes, pag may lacerations ka, sasabihin nila, well then you were just Yeah. having sex. Pero from what I remember, there still is a way to be able to tell. Yep. Pero again, Yeah. it's kind of mas mahirap. Yeah, isn't it like kukuha sila ng sample and Sperm. Yeah, they can. if Yeah. there's sperm, Well, what there if will there's- be. Kasi, di ba, lagi namang may pre-cum. Like, I'm just gonna be okay. blunt. Like, laging, Yeah. usually laging meron. Yeah. Tsaka I think yung kasi ito lang sa mga napanood ko lang, I feel like even if wala yung condom, may some still sort of DNA nila doon. Yeah, Like maybe yung exactly. pubes Yeah. nila or something. Sorry, Exactly. ang naisip ko kasi nakabalot. Hindi ko alam kung bakit. Nag-condom pa Yun yan. nga, hindi ko alam kung bakit nasa isip ko. I mean, it could be possible yeah. pa rin. Yeah. Possibly. Pero, It's possible yeah, pa din naman. Pero I don't think nga din na magko-condom. So, yeah. Yeah. Ikaw ba Ning, like how would you process Kasi it? like, I feel like at that age, hindi mo alam, I don't think alam mo na kung Ano yung kung right channels? Yeah, Yep. Mga ganun. or kung like ano nangyari sa'yo eh. True. Exactly. Yeah. So like, you're just gonna keep it. Like, how would you, yun nga, just like what they said, like, how would you tell someone Yeah. that happened to you? I know. Tsaka, like, ikaw pa nga sa sarili mo, hindi mo alam na, ano ba nangyari sa akin?
Like, ano Yeah. what Ano just ba yung- happened? Ano ba true. yung ginawa sa akin? Yeah. Diba? So, yun, like, I think, you're just gonna keep it to yourself. Actually, now that you mentioned, kasi may napanood ako na, ano siya parang advocate na siya ngayon. Siguro kilala niyo kasi parang na siyang advocate yun sa mga rape victims, sa babae siya. And ang gumawa sa kanya is best friend niya. Na like, matagal niyang best friend, like parang circle of friends pa. So, anong nangyari, parang, I guess, nag-inom sila. And these are like the most trusted guys. Oh, I know that. Like, Yes, I para heard siyang, of I that. don't know kung lawyer ba siya or something. But anyway, nalasing siya and then like, I guess, nung nalasing siya, wasted siya, doon siya ginalaw. And then parang nung bigla na lang siyang nagising, parang may on top of her. And then bigla lang daw, nakita nung guy, nagising siya, tapos nagpulasan na lang, like parang Yeah. umalis na lang. They were taking turns, right? Like, Yeah. nagang rape siya. Yeah. So ngayon, parang, ang difference nung case na to is like parang siya, may edad na siya, like maybe she was at least 18. Hindi ko na maalala yung age niya nung napanood ko. And yet, yung tulad ng sinasabi ni Baning na, even right after, at that age na mature ka na, not fully, pero hindi niya alam yung gagawin niya kasi hindi pa nagsisink in. Nagpahatid pa nga siya Yeah. sa bahay. Like, Yeah. naghatid sa kanya yung 3 guy na nang-rape sa kanya, nakainuman niya kagabi. Oh my God. Tapos, Yeah. pag uwi niya, tsaka niya lang na-realize na, shit, I got raped. Yeah. Tapos Yeah. tinext niya yung pinsan niya, nagsumbong siya. Tapos, dun siya gulat na gulat yung pinsan niya, sino naghatid sa'yo? Hinatid ako nung 3 nang rape sa akin. That's crazy. Like parang, hindi na lang niya, like alam mo yung parang nangyari sa'yo and yet, you're so helpless. Yeah. So, imagine, tama rin yung sinabi niyo na we can be high and mighty here, nasasabihin mo, Yes. oh, this is what I would have done right Yeah. after. Pero at the same time, at that point, I don't even know, kahit sa edad ko ngayon let's just say, True. knock on wood, wag mangyari sa akin yun. I'm not wishing Yeah. this upon anyone, Yeah. even to myself, na even at this age, I don't even know kung yung sasabihin ko ngayon is exactly what I would be doing pang nangyari sa akin. Right. Yung after nung traumatizing event, kasi it will Yeah. change you. Yes. Yeah. Diba? So it's like, you just can't say na, oh, that's exactly what I'm gonna do after Yeah. that. No, you can't. Diba? So, ang pinaka natatakot din ako sa part na to is, yung cousin niya is still out there. Yeah. And he's what? He is grade 10 now and he's just fucking 16 and he could be Yeah. doing shit like this. And he's a psycho. Yeah. Diba? So, and ang nakakaano pa Kaya dun. niyang gawin yun sa family member niya. I feel like he can do it with other people Yeah. too. Who's a Mas, kid? yeah, mas. And he was a kid. Yeah. Like, Yeah. ang nakakaano pa nga dyan kasi, like, kasi let's just say, for the sake of this argument na may psychotic tendency siya. Yeah. Kasi, ang mga, hindi naman siya necessarily like parang yung serial killer, pero yung nature nandun yung parang you start somewhere small. Pag mga serial killer, I'll start with a mga animal. Yeah. And maybe he started with his cousin, someone close. Yeah. Someone na, vulnerable to kasi alam niya namang hindi niya pag-iisipan na gagawin ko sa kanya to. So, ganun yung in-start niya and then he would escalate to something, magta-target na siya ngayon. And that's exactly what scares me kasi he's walking around right now. And people think na, ano lang yan, like a typical 16-year-old. But hindi Yeah. nila alam, he's actually like, mas malala pa siya mag-isip sa mga mas matatanda sa kanya na kaya niyang gumawa ng ganung klase ng something. Yeah. You know what I mean? Yep. So, anong sa tingin nyo, like kayo, kung naging parent kayo, like yung parent kayo ng bata, and you found out about this, anong gagawin nyo? Or yung kayo yung kuya, how'd you feel? Parent kami nung... Na victim? Pa- Na Papa, ano ko yan talaga. Diretso kami sa wherever. yeah. Yeah. Like, Yeah. I agree. Yeah, the first thing na gagawin is ilayo mo yung taong yun Yeah. sa anak mo. Yeah, kung nakatira man siya sa Yeah. papalayasin, syempre. tayo na siguro baka nga kung ako'y mapat. Hindi mo siguro. Yeah. Like, alam mo yung kasi yung tendency mo pag galit ka, like, Yeah. yung magdilim ang paningin mo. Yeah. Yeah. Yung mga ganun. Pero siguro kung ako, ang first thing na gagawin ko is probably mag-apologize sa anak ko. Kasi, itong kwento niya is now, 2025, nangyari 2023. And all those years, you've been carrying this alone. Yeah. And Oh, parang, that's so sad. as a parent or kuya, I should be protecting you. And yet, lagi tayong magkasama sa bahay. Hindi ko man lang naibigay sa'yo yung comfort na marinig yung Yeah. kwento from you. Yeah. Like, you know what I mean? Yung Yeah, I parang, agree. I'm so sorry na I'm supposed to be your safe space. I'm so sorry na wala akong nagawa. Yeah. Wala akong Yeah. nagawa nung right after. And for the last 2 years, wala rin akong nagawa. Yeah. Hindi ka man lang natanong na, Okay ka lang If there's ba? something Is wrong. everything... Yeah. Ba't dito ka natutulog lagi? Yeah.
Oo, yung ganun. Exactly. Di ba? Yeah, ako, papakulong ko agad yun. I mean hindi sa mabilis, but I would start the process. Yes. Kasi I want Yeah. my child to have yung justice niya. I want him to feel na I'm doing something sa nangyari sa kanya. 2 years tapos na yun eh. Wala na akong magawa. Like, Di mo na kontrolado Hindi ko na na-control yun. That's on me. Hindi ko siya tinanong. Hindi ko siya kinausap. Pero this time, I already know. Finally, nagkaroon siya ng courage to tell me. Then for me, dapat magkaroon ako ng courage to actually do something about it. Yep. Yes, tama. To actually be there for him na this time. Ilalaban na talaga siya. Pero paano mo papatunayan yun? Yun nga, mahirap. Kasi 2 years na eh. And, Yeah. And dun yung pumapasok nga yung sobrang kawawa ng victim kasi it's his word against, Yep. Yeah. you know? And Exactly. like, pag minsan pa nga, pagka authority figure yung, let's say, mas matanda sa'yo, it's actually so hard na Yeah. patunayan. Yeah. Like, Yeah. you know, Yan ang mahirap sa ano. tama sabi ba nung mahirap. Actually, yan yung mahirap dun sa rape cases talaga. That's true. It's so hard to prove it. Yeah. Yeah. Kasi even if, like, let's say, sinabi, tinorture niya ako. Yeah. Paano ko sinabi na, he's just making shit up? Yeah. Yeah. And that's always what they say. Yeah. Di ba? Especially pag bata ka, o bata lang yung kung ano naman napapanood niya lang yan. Yeah. Kung ano-ano na pumapasok sa isip niyan. Yun yung sad na part no? Like, as matatanda, why is it so easy for us to dismiss them right away? I know. Yeah. Like, it just makes me think, Lang, wala silang alam. Yeah. but, like, that's not necessarily mean na hindi pwedeng mangyari. That's true. Like, parang, ako lang parang na-realize ko just right now na parang, even to me sometimes, kahit sino naman, like parang, why is it so easy as well for me na pag may nagsasabi sa akin ng something, instead of actually trying to like, digest kung sinabi nila, I dismiss them right away. Like, just think about it. Like, minsan, even the simplest things na parang, ganito, ganyan, Yeah. and you just fucking dismiss people, like, we dismiss people for the sake of Yeah. just like, para matapos yung conversation, tas meron pala silang something else na, like, mabigat. Kinikim. Yeah. Yeah. You know what I mean? That's true. Kung walang ebidensya, gagawa akong ebidensya. Joke lang po. Yeah. Pero that's so hard though. Like yung pagka ganun yung nangyari. So, I feel like sa akin, siguro pagpunta natin sa takeaway is kung parents kayo, check on your kids. Yun lang. There's no any other way around this kasi tabi nga ni Bella, tapos na eh. So, I think para hindi na lang siya maulit, I think it's just like, be a parent. I mean, wala, tabi nyo kanina, there's no guidebook to being a Yeah. parent. Yeah. You just learn to be one. Yeah. Pag Yeah. nandun ka na eh. So, yun lang. At saka pagka siguro meron ng abnormality sa pattern ng behavior ng anak mo, Yeah. you should be the first person to notice. Yeah. Kaso kasi mahirap din sabihin nyo kasi may mga parents na talagang iba yung nature ng work nila eh. Yeah. Like, paano kung nasa abroad? That's true. Yeah. OFW, Common pa naman yun. Di ba? Yeah, sa mga And- Filipino families. And may mga parents din na minsan 2, 3 ang trabaho. So you can really like blame them too. Yeah, you really can't. Mahirap talaga yun. Pero for me kasi, no matter how complex your job is or whatever, you have to know your kid. You have to know kung ano yung patterns niya. Yeah. Yeah. Kasi totoo naman, hindi naman pwede bantayan mo yan 24/7. But you have to know your own kid. Yes. Yung kung may iba sa kanya, dapat alam mo yan. May iba sa mga kinikilos niya, ganun. Dapat alam mo yan. And it takes time. Yeah. And it takes like actual observation kung ano talaga yung ano ng anak mo. But I think as a parent, it's your responsibility to know your kid. Yeah. Yung mahirap kasi dun is like what if, I know like pag complex yung work, pero what if yung nature ng job mo lagi kang wala? So minsan lumalaki yung anak mo nang hindi mo siya nakikilala. So Yeah. how do you even, like, That's true. di ba? Yun ang Parang mahirap actually din mahirap yun eh. Yeah. Kasi ito, sa specific case na to, nasa business trip Yeah. yung parents. So, I don't know kung business trip, then I don't know kung yung trabaho nila is lagi silang wala. Yeah, totoo yan. Kasi Diba? alam mo yung mga OFW Yun na lang, families, OFW. Yeah. madaming ganyan sa Philippines and minsan iniiwan nila, let's say, sa aunt or sa ganito. Tapos, ina-abuse yung mga bata. Yeah. Actually, mahirap naman talaga siyang malaman. Pero, paulit-ulit natin nga sabihin dito, you have to be a safe space for your kid. Yeah. So, No matter alam mo what. yung kahit malayo ka, kailangan makapagsabi sila sa'yo. Yeah. And you have to believe them. Kasi minsan,
oy, sabi nung pamangkin mo, alam mo yun, i-relay mo pa sa taong kasama niya sa bahay. Hindi niya nafe-feel na safe siya sa taong yun, but then ikikwento mo na kinwento ng bata. Yeah. May dadagdagan. So, alam mo yun, parang nawala yung trust ng bata. Yeah, So, yeah. kailangan talaga ang top priority mo is your kid. You have to believe your kid. Yeah. That's it. Yeah. True. Ikaw, bestie. I think siguro in all situations, first is you gotta approach everything with curiosity. To your point, Bestie, kanina, sabi mo nga, like, usually we're very dismissive of people. And that's just human nature. Alam mo yon? Yes. But, kailangan marunong tayo mag-ask why in most of the situations. Kasi, like, even if someone is, yun nga, yung parang kanina, yung bata nga na bigla na lang natulog sa kwarto ng magulang. Like, why? Always be very curious when it comes to your kids. Yeah. Like what Belle was saying earlier, know them. And then, I guess this one goes sa mga victims ng trauma. I hope that dumating tayo sa time in this world na you feel empowered to actually say something. Yeah. And if you don't say something and you really want to just heal on your own, that's fine too. But I hope that you recognize na, am I passing this trauma on to other people subconsciously? Because trauma comes in so many forms. Like, pwedeng yung trauma mo is sexual, pero the way that you're passing it is lagi mong inaawa yung partner mo, Oh. Or like, lagi kang very, ang rash mo and very mean sa mga kids mo. Yes. So, that's also a trauma response. So, you gotta make sure that you're self-aware, you recognize those traits of your own, and then, you just work towards kind of healing more from it para hindi tayo nagkakaroon ng cycle of trauma. Very well That's said. it for me. Yeah. Banengning. Ako naman, like being a parent is not just providing lang kasi. Like, Yes. yung iba kasi parang feeling nila, napag-aral ko yung anak ko na nabigyan ko ng pagkain, nabigyan ko ng tahanan. It's not about that. Like, kailangan din ng anak mo ng aruga, Parenting. alam mo yun, like, ng Yung actual love. pagmamahal. Diba? Kasi minsan parang ganun na lang yung nangyayari mostly sa Pilipinas. Kaya like, yung iba pumupunta sa ibang bansa para ma-provide. Pero Yeah. like, hindi mo nakakasama yung anak mo. Yes. You have to like, give time to your kid nga din. Kaya nga katulad ng sinabi nila na, like, you have to know your kid din. Tsaka like, dun sa sender, I hope you heal. I hope you find peace. Yes, Yeah. yes. And yeah, yun. Yeah. Yeah, true. Totoo yung sinabi nyo. And napakaganda ng mga sinabi nyo na part, especially yung sa trauma comes in different forms. Yeah. And totoo yun. And actually, hindi natin masabi kung anong mangyayari kay Sender at this point. And tama rin na parang, hopefully he just heals from this. Kasi, Yeah. imagine he's so young right now. He's what? Grade 10 pa lang siya ngayon. So, or grade 8. I think grade 8 pala siya ngayon. So, he's still got a long way to go. Yeah. And sobrang lala na ng pinagdaanan niya. And hopefully, Sender, kung mapanood mo man to, sana mag-heal ka and just feel na hindi ka bawasan sa'yo kung sabihin mo sa Yes. parents mo. Or kahit hindi mo sabihin din sa parents mo kasi it's your own way of yun yung Coping. feeling mo. Coping. Yeah. Yeah, exactly. That's the word. So, either way, kung anong gusto mong gawin, that's, like, parang tingin mong tama, then do it. But just feel that you can always talk to someone. Lalo na kung nafe-feel mo yung part na parang you just wanna finish everything. Kasi, Yeah. like, at this point na nangyari to, it's very possible na makaramdam ka ng ganun. Na urge na parang, I just don't wanna live anymore. Pero wag, kasi lagi ka namang makakahanap ng makakausap or try to find hope to some other people, mga ganyan. And dun sa pinsan niya, sabi ko, tangina, sana mahuli ka. Or, you know what I mean? Yeah. Like, Yeah. yun lang, parang, ang lala nung kahayupan na ginawa mo. Like, at that age, I can't imagine kung ano pang kaya mong gawin True. when you age. Yeah. 'Cause- Sobrang lala niya. At 14, you managed to do something Yeah. crazy. Diba? Yes. Pa-doktor ka, kuya. Yeah, I don't even know kung katanggapin ng doktor yan, kung may magpapadoktor sa akin, tas ganyan, tangina, tatanggihan ko yan. Kahit din naman siya, like, he deserves to have, like, help din. Yeah. Kasi, like, if help. he's asking for help, Yeah. ba't ba to turn down? But he should know that he needs help. I think that's the first thing, you have to Yeah. acknowledge. Yeah, exactly. Kuya, kung Yeah. napapanood mo to, you need help. Yeah. Kaya ganun. So, any last words, ladies? You need help.
Sa Lolo. Ayoko na. Sige, nice. Doon, exclusive yun dun sa isa. Wala na. Nana, good. And yeah, thank you for tuning in dito sa medyo sad and traumatizing na episode. But until next time, this is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. It's your girl, Vanessa. Peace!